Sa mundo ng transportasyon, ang eroplano ay itinuturing na isa sa pinakamabilis at pinakaligtas na paraan ng paglalakbay. Sa loob ng ilang oras, kayang dalhin ng mga tao mula sa kabisera patungo sa mga probinsya o mula sa isang bansa patungo sa iba. Ngunit sa kabila ng teknolohiya at kaligtasan, may mga pagkakataong ang biyahe ay nauuwi sa trahedya. Dekada 90, mabilis na lumago ang Air Philippines, isang lokal na airline na nagsilbing tulay sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Isa sa pangunahing eroplano nito, ang Boeing 737-200, isang jet na kilala sa pagiging maaasahan at malawakang gamit sa buong mundo. Noong ika-19 ng Abril taong 2000, isang umaga na mistulang karaniwan, lumipad ang Air Philippines Flight 541 mula Maynila patungong Davao. Sakay nito ang 124 na mga pasahero at 7 crew na ang layunin, isang ligtas na biyahe gaya ng inaasahan sa bawat lipad. Ang ruta ay halos 2 oras. Lumipad mula sa Ninoy Aquino International Airport bandang alas 5:21 ng umaga. Habang papalapit ang eroplano sa Davao, nakahanda na ang mga pasahero para sa paglapag. Ngunit sa huling minuto ng flight, nagsimula ang komplikasyon. Habang lumalapit sa runway 05, inutusan umano ang piloto na magsagawa ng misapproach dahil may ibang eroplano pa sa runway. Sa sitwasyong ito, inaasahang aakyat muli ang eroplano at muling susubok ng landing. Ngunit matindi ang hamon ng panahon. Makapal ang ulap, mababa ang visibility. Sa halip na makapanatili sa tamang altitude na ligtas mula sa bundok, ang eroplano ay bumaba ng husto hanggang sa 500 talampakan lamang mula sea level. Bandang alas 7 ng umaga, bumangga ang Flight 541 sa isang nyugan sa Mount Kamanlangan, Samal Island, ilang kilometro mula sa Davao International Airport. Ang trahedya ay kumitil ng buhay ng lahat ng 131 sakay. Hanggang ngayon, ito ang pinakamalalang aksidente sa kasaysayan ng civil aviation sa Pilipinas. Sa investigasyon, natukoy na ang sanhi ay tinatawag na Controlled Flight into Terrain o CFIT. Ibig sabihin habang nasa kontrol pa ng piloto, tumama ang eroplano sa mga puno ng niyog. Sa Mount Kamanlangan na nagdulot ng pagkawasak ng eroplano, dulot ng mababang visibility at kakulangan umano ng navigational aids. Noon, ang Davao Airport ay wala pang kumpletong instrument landing system na makatutulong sana sa ligtas na paglapag sa masamang panahon. Matindi ang naging epekto ng trahedya sa mga pamilya ng mga biktima. Marami sa kanila ang nawalan ng mahal sa buhay nang walang babala. Bunsod nito, nagsimula ang mga panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon at mas mahusay na pasilidad sa mga paliparan ng bansa. Bilang pag-alala, ang mismong lugar ng pagbagsak sa Mount Kamanlangan ay ginawang memorial site, nagtanim ng 131 puno, isa para sa bawat buhay na nawala. Ang mga punong ito ay nagsisilbing paalala ng kanilang alaala at ng kahalagahan ng kaligtasan sa himpapawid. 25 taon na ang lumipas mula sa trahedya ng Flight 541, ngunit ang kanilang alaala ay nananatili. Isa itong paalala na sa bawat paglipad, dala natin ang pag-asa ng mga pasahero at tungkulin ng lahat na panatilihin ang kaligtasan ng himpapawid. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya.